Hello mga kabakyard, so ngayon palang araw na ito ay magpapalit tayo ng tayo ng kalabaw. Maglalagay tayo ng ating vermicast. So ito pala yung pagkain ng ating mga azola mga kabakyard. So kapag ganyan, hindi sila masyadong productive kapag hindi papalitan yung ating mga um ano ito? Ating tayo ng kalabaw. So kapag papalitan po natin yan mga kabakyard, is kailangan din nating tanggalin yung nasa ilalim. Kasi nai-imbak po ito mga kabakyard yan po. Tatanggalin lang natin konti, tanggalin natin yung mga nasa ilalim mga kabakyard. So yan, i-collect natin. Tapos ito mga kabakyard, pwede natin gawin na pataba. Yun. So yan, pwede natin gawin na pataba itong mga makokollect natin na siyang naging pataba. So ito mga kabakyard is nasip-sip na ng ating azola. Or nakuha na yung nutrients. So kailangan din natin palitan para mas maging productive yung ating azola. Yan. So ito talaga na-imbak yung kabakyard. So mas maganda pa rin nasa tolda yung ating azola kasi mas madali natin kunin yung ating mga ng kalabaw. So dito mga kabakyard ang hirap ibutin. And pagkatapos ito, maglalagay na tayo. Ito, sobrang dami. So kung makikita yung mga kabakyard, is ito hindi natin masyadong naasikaso. So yan nga lately, hindi natin naasikaso kasi madami tayo mga ginawa. Diba? Diba sobrang dami. Kapag ang mga kabakyard, pwede rin natin gamitin ito as a fertilizer sa ating mga tanim. Tingnan nyo yung mga kabakyard, yung ating azola. Pero naharbisan ko pa rin to kaso lang hindi sila masyadong productive, hindi sila mabilis na dumami. Kaya mas maganda na palitan din natin yung ating mga nilalagay na pagkain nila, bilang pagkain nila. Yun. So dito mga kabakyard, sobrang lalim ng ating tubig kasi kung masyadong mababaw, konti lang yung ating azola, hindi sila. Konti lang yung mailalagay na azola. Diba? Sobrang hirap. Kasi ito ang kabakyard, lang to, ay parang reuse lang to. Dating halagyan ng isda. Aquaponics. Kumbaga. So itong mga ito pala ay tayo ng kalabaw and tayo ng kambing. Pero yung tayo ng kambing mga kabakyard, mas maganda na ilagay nyo sa sako tapos i-dip nyo lang. Or ilagay nyo lang yun na nakasako. Kasi kung hindi mapupulverize yung ang tayo ng kambing, lulutang sila. Tapos kapag mag-harvest kayo, sasama yung mga tayo ng kambing. Sobrang hirap mag-harvest mga kabakyard. Doble-doble yung trabaho. So, ang ginagawa ko noon, kung available yung tayo ng kambing, is nilalagay ko lang siya sa sako. Kapag asa sako, mas madaling mag-harvest mga kabakyard. Ay, mas madaling magtanggal. And mas madaling maglagay. Kasi hindi rin siya kakalat. Yung ginagawa ko lang, is tinipiga ko lang twice a week or tinatapakan ko sa tolda. Ito, sobrang dami nito. O, diba? Diba mga kabakyard? Kita nyo naman. Pero hindi sila masyadong productive yung mga kulay pala nila, alam mo na. Ito, sobrang hirap nito kasi sobrang laki, oh. Kaya hindi natin basta-basta makukuha yung ating, dito. Baka mahulog pa yung cellphone pero mamaya tanggal natin. Okay. Tatanggalin natin yung mga yan. Diba? Sobrang dami din ng ating natanggal ng kabakyard. Pero hindi lahat matatanggal natin. Yung kaya lang natin namin. Tanggalin. Kamayin nyo na para mas mabilis. Pagdala kinakamay ko na. Medyo may amoy. Pero anong magagawa natin? It's part of the farming. Kung mag-iinarte ka talaga, matatagal din yung trabaho. Yun. Di ba mga kabakyard? Diba? Yan. Ganyan kadami yung natin nakulit. Ang dami pa sa ilalim kaso hindi natin makuha yung iba. Kasi once na ginalaw mo na ganyan, talagang lulutang na sila. Kasi may imbak sa ilalim yan, mas mahihirapan. Yun. So ito na yung ating ilalagay na ating pataba, vermicast. So sobrang ganda nito, naging productive yung ating asap trapal. Kaya ito yung ating gagamitin as soon as possible kasi hindi naman palaging available yung ating vermicast. Kaya hindi natin pwedeng ito lang yung ating gagamitin dito. So yung gagawin natin mga kabakyard, magiging salitan sila. Vermicast ngayon, tapos kapag nakapag-harvest na rin tayo ng ating kain ng kalabaw, then kain naman ng kalabaw. Para mayroon tayo palaging ginagamit. Di ba? Purong-puro yan mga kabakyard. Oh. Kitang-kita mo naman sa shape pa lang. Granules. Pinong-pino. So yun po mga kabakyard. So hindi ko muna siya dadamihan kasi mag-add tayo soon ng ating vermicast. Add lang.
Puro-puro ito mga kabakyard, kaya kahit konti na ilagay ito. Ayos na. Kasi itong ating vermicast, tayo rin ito ng kalaboy. Yun na siyang pinakain natin sa ating mga worm, kaya na-process na rin ito. Pero tayo din ito ng kalabaw mga kabakyard. Kaya sobrang productive yun. Dami pa rin worm kahit na-harvestan ko na to. Ito yung mga itlog siguro na lalagay din natin sa ano. Basta may nakikita tayong mga worm, nilalagay din natin ulit. Yung ating mga worm. So pagkatapos pala yung mga kabakyard, every twice a week, hinahalo ko siyang ganyan. Kung pwede, ay pwede rin ganito yung stick. Pero ako ganito na pala. Yan, hahaluin nyo lang para yung asa ilalim ng mga nutrient or mga ano, as tumaas sila tapos ma-absorb ng ating mga azala. Ganyan lang mga kabakyard, hahaluin nyo lang. Ano? Minsan ginagamitan ko na rito ng ano, stick. Para mas madali ito. Ito yung stick ko. Yan. Ganyan ko mga kabakyard. Sa akin karapal pala mga kabakyard, ano lang, pumapasok lang ako sa loob tapos ako na yung ginagamit ko doon. So pag hinahalo ko ganito, twice a week mga kabakyard. Yan. Yung mga kabakyard, update ko kayo kung magiging productive itong ating mga azola dito sa container. Ito. Happy farming!